matapos magkaroon ng komosyon sa Senado mga kababayan. Matapos tila mahuli ni Senator Dante Marcoleta ang galawan di umano ng bagong Senate President na si Tito Soto, na tila bagang sunod-sunuran na lang baraw umano sa House Speaker na si Martin Romualdez at sa Kongreso. Colonel Grijaldo nag-testify dito sa ating committee about the wrongdoings of the members of the Quadcom. Nagsumbong siya dito, Mr. President. And after he read his statement, sabi niya sa amin, Sir, can I be protected by the Senate? Dahil alam kong pinag-initan ako ngayon ng House. So, I share the information to the committee and even to the leadership of the Senate. But the following day, or the days after, he was required to appear before the Quadcom and he was cited in contempt. Nang siya ay na-contempt, kinulong siya doon. At nang kinulong siya doon, look, what happened? Binubombard siya doon, pinupuntahan siya doon at sinasabihan na huwag yung gusto namin na mangyari, gawin mo na para makalabas ka na dito sa kulungan. Hindi nag-give in si Colonel Grijaldo, kinulong siya hanggang natapos ang 19th Congress. So, Mr. President, sila ay takot sa kanilang ginagawa mismo. Hindi po yan gagawain ng Senado na mag-impluensya ng resource person. Never pa nangyari yan na mayroong pumunta doon sa baba, tinakot yung nakakulong, cited in contempt na resource person. Gawain nila yan sa House of Representatives. Ginawa nila kay Grijaldo. Kaya huwag tayong basta-basta bumigay sa kanila dahil we should be independent from them, Mr. President. Hindi natin sila dapat sundin kung anong kagustuhan nila. We have to stand on our own. Gusto lamang namin siyang turuan ng leksyon para sa ganoon kahit papano baka maisip niya na dapat sana mapahiya na siya sa sarili niya kung meron pa siyang kahihiyan. Dapat naman sana nung siya'y mag-request ngayon sa House of Representatives, hindi po sa kanya dapat manggaling ang request kung saan siya magko-custody. Ang custody po yung natapos na. Nagsalita na po ang Blue Ribbon Committee. Bakit po hindi man lang nakonsulta ang Blue Ribbon Committee? Bakit kailangan po ang House of Representatives Speaker ang mananaig sa kanyang request? Kalabisan na po ba ang Blue Ribbon Committee noong araw na yon, Mr. President? Nauna nang inamin ni Mr. Hernandez na siya at ang kanyang asawa na isang dating rank and file employee ng GSIS ay nagmamayari ng mga mamahalang sasakyan gaya ng Dodge Challenger, Toyota Supra at Lamborghini Urus Performante. Hindi ito karaniwang pag-aari ng isang empleyado ng gobyerno. At hindi pa dito nagtatapos ang listahan, Ginoong Pangulo. Nandun sa kanyang garahe, isang Ford Everest, Ford Territory, Toyota Corolla Cross, Suzuki Jimny, Mitsubishi Pajero, Honda Civic Type R Turbo, and add to this his collection of high-end motorcycles, BMW. Bago tayo mag-umpisa, baka pwede nyong i-like ang video na to. Malaking bagay ang like sa aming mga content creators. Maraming salamat po. The last time I know that Bryce Hernandez was cited in contempt and was issued a commitment order to the USAA detention room. May I know the whereabouts of that Bryce Hernandez right now, Mr. President? Well, according to the newspaper accounts that I've read, I think they had our Senate President and the Speaker of the House had an agreement to commit Bryce Hernandez at the PNP Custodial Center at Camp Crame. May I clarify that quite accurate answer by Senator Estrada for the information of Senator De La Rosa and the public. Yesterday, after the hearing, during the hearings that they were conducting in the House, Speaker Martin Romualdez called me and said that their committee was allowing Mr. Hernandez to remain in the House and in the House of Representatives, and that he was requesting that he not be returned back to the Senate because of some fear for his life. That is according to him. So what I did was I asked the Speaker what he plans, because we cannot allow that. I said he is under our custody and therefore he is in contempt in the Senate.
Pag iniwan namin sa inyo, sabi ko, ibig sabihin niyan para namin pinawalan. Correct, Kaya Mr. hindi President. ako pumayag. Correct. So Correct. what I did was I asked the Sergeant-at-Arms to bring Mr. Hernandez to the PNP Custodial Center, and that is where he is now. Still under the care of the OSAA. Mr. President, is there a possibility that we can commit him back here in the Senate? Of course, during the he's still under custody of the Senate, and therefore Let him be jailed here, Mr. President. indirects. We had to give in to the request of the Speaker that he be not returned here as. Yeah, but Mr. President, I think as we speak, the jurisdiction of the person of Bryce Hernandez belongs to the Senate. Yes, and that's why we can call him here anytime we need him. Thank you, Mr. President. Yeah. Senator Alan Cayetano is recognized. Mr. President, on that Minority point, Leader is recognized. may I know, Mr. President, will that be the new rule? Because under the present rule, kung sino may jurisdiction, siya yung magde-decide. So for example, siya ay incarcerated under RTC. So magpapaalam tayo sa RTC kung pwede nating hiramin. So nagpaalam sila sa atin kung pwede natin nila hiramin yung witness. Kasi insulto po sa atin yung sabihin may mangyayari sa kanya dito. Unang-una po, 24 tayo na lahat independent. Sinabi na rin po ng Senate President na ginagalang natin na independent ang Senate. Never naman po nagkaroon ng problema dito. ZTE, Pangulo pa. I remember dito, munti kaming maghablutan, if Senator Lacson remembers, with former Congressman Andaya, with our other witnesses, with Secretary Neri. Di ba, parang may PSG pa atang pumasok, whatever, no? But we were able to handle it well and come to a conclusion. My point, Mr. President, is this. What if the reverse happens now? What if we borrow a witness from the House? Is that the new rule now? Na PNP custodial na? Or makikiusap tayo pabalik sa House? Because I don't think we should change rules without doing it either in caucus as a group. But I see the wisdom, Mr. President, of your immediate action. I'm not questioning your immediate action, Mr. President. I'm just asking, moving forward, shouldn't we keep the old rule na kung sino may custody, yun ang mag-keep nung custody niya, Mr. President? Yes, and that is the decision that the presiding officer made last night. Indeed, you are right. He is in our custody. Now, what we did yesterday was what we call parliamentary courtesy in accepting the proposal that he be not returned here but still under the care of the Senate. Now, in the issue of, let's say, keeping it here or the previous tradition that the Senate may cite in contempt anyone and keep him here. We have also placed a witness to Muntinlupa, if you will recall. Yes. We also even sent somebody to the Pasay City Jail. So I don't see any reason why we cannot commit this particular fellow to the PNP Custodial Center. But then again, I will leave it to the decision of the body. That was my decision last night. But if there is something that is a new decision that you would want, I will throw it to the body. Mr. President, I respect your decision. And I will tell you if I don't. I have always been honest and told you what I thought. No? And I do agree that certain decisions have to be made right away by the Senate President at that point. And you do not want a constitutional crisis or ayaw natin mag-agawan ng witness sa gitna ng... and perception is important. Kung nakipag-agawan po kayo o tayo kagabi, it would appear na baka may katotohanan yung sinabi about senators, kaya pinipilit natin dito. The problem is, meron din kasing perception tuloy that by not having him back here, baka nga totoong ini-impluensya natin. But from my point of view, from my limited point of view at this point in time, when he was here, no one was talking to him from the Senate panel. But according to Senator Marcoleta, he got information that the witness was being asked to single out senators there. So only God knows if Senator Jinggoy is the good one or the better one. Only God knows the totality of accusations against Brother Joel. But what do I know? I know na si Brother Joel, 2016 pa lang, 2017, when I left the Senate to go to the DFA, speech na ng speech to tungkol sa flood control eh. Even President Duterte had a speech na ang problema ko, DPWH. And never tinago ni ni President Duterte. Nandun yung po, nasa Facebook, nasa TikTok na sinasabi niya, baka may ghost project pa. 2022, to be fair to our new chairman of the committee on the Blue Ribbon Committee and the Senate President, you weren't here at that time, but I'm sure you monitored it. Tinuturo naman ni Secretary Bonoan kung bakit nagkaganon yung budget at ba't suddenly lumaki na naman yung budget. No? So the point is, Mr. President,
perception here matters. Tomorrow ba or the next day, we will announce, I think Malacanang has already said they will announce a independent commission. The minority has not discussed whether we will support it or not. Personally, I support it. But just like Ferdinand Marcos Sr., he always asked the opposition for one member. Kasi kahit gaano ka-independent ang members niyan, kahit anong integrity niyan, tao pa rin yan eh. Pwedeng may agenda pa rin yung mga yan. So we will discuss in the minority. For example, kung maglalagay sila doon, do they commit? Hindi sila tatakbo for national office in 2028. Eh baka may integrity nga. Gagamitin naman yung commission to run in 2028. Will they sign also that wala silang conflict of interest? Because some of the credible people now being interviewed are part of conglomerates and are working for oligarchs that also have their interests, maybe not in infrastructure, but on other things. So ang point ko, Mr. President, na-disrupt yung sistema ng corruption, which is good. Pero ang ginagawa pabalik ng mga corrupt, dinidisrupt din tayo eh. Dinidisrupt din yung mga nag-imbestiga. That's why yesterday, I'm happy we have a consensus, the majority and minority, that we should continue our hearings. Iba yung sa House. I mean, wala tayong pakialam doon. If we agree with it or not, nasa sa kanila yon. Kung nag-iimbento sila o totoo sinasabi nila, yan ang sistema eh. Democracy is messy. Tayo po dito, respetuhin din nila. Kung may problema sa miyembro natin, 24 naman po tayo. We call out each other and we find a way to still have coffee or merienda together in the lounge. Sometimes not for 1 week because we're upset at each other. But that's the system, Mr. President. So again, Mr. President, I support, I acknowledge your right and the wisdom of deciding that last night. But personally, I don't know my companions in the minority. Personally, labanan ngayon ng perception eh. Tutuloy ba yung mga hearings? Sino ba ipapatawag? Kakampihan ba natin mga senador? Porque kapwa senador yon. Pwede ba magsalita yung iba? Kasi dati siyang DPWH. Kasi dati siyang speaker. Dati siyang ano. All of this will be there, Mr. President. No? If only we could have the speeches of Senator Lacson in like yesterday in such an orderly manner. But hindi po ganun pagka pag nandiyan na yung mga witnesses eh. Ang katotohanan po nun, kung 10 yung witness, unless we have 1 witness at a time, pero kung 10 ang witness, 10 ang senador, you cannot stop any senator kung sino tatanungin niya doon, Mr. President, di ba? So yun po ang problema lang, that since this involves high-ranking people and the PNP is not under the Senate, it creates another perception who controls who. But thank you for informing us that PUSAA is there and they're looking at that. No? But Mr. President, sa akin lang po, kung babaguhin yung rule, so I acknowledge you're not changing the rule. You made a decision and is throwing it back. But kung babaguhin yung rule, I think we have to discuss it thoroughly. Because nga, masyadong mabigat yung accusation nung DE ba? Assistant DE na takot siya dito or whatever. Kasi Mr. President, ang dami na natin naging witness dito kung sino-sino inaccuse. Inaccuse kapwa senador eh. Never naman. I think, when I was Blue Ribbon Chair, I just remember si Jun Losada natulog pa sa couch sa opisina ko. Sa baba, I think I only visited one witness once. Otherwise, hindi eh. So, anyway, Mr. President, thank you for your patience in hearing us out. But may I defer to the chairperson now of the committee? Yes, before Senator Ping Lacson is recognized. Thank you, before Mr. President. With all due respect to the distinguished minority leader, there's what we call legal custody and physical custody. Lawyers know this, Mr. President. As long as the Senate retains the legal custody over the person of Bryce Hernandez, the physical custody is of no moment, Mr. President. Whenever we need him, we'll just direct the PNP Custodial Center to deliver him here. And if the House of Representatives will be needing him, they will have to ask our permission. They cannot go direct to the PNP and tell them to bring the person of Bryce Hernandez to the House of Representatives. And this is not a new rule, Mr. President. We have committed Alvin Balag to the Pasay City Jail. We have committed persons cited in contempt by the Senate in other detention centers. We're not changing the rules, Mr. President. So that's my manifestation, Mr. President. Minority Leader, go ahead. Tama po si Senator Lacson na may legal at physical custody. Pero it's always the committee and the Senate who decides the physical custody. So in the case na sinabi yung Pasay City Jail, it was the decision of Senator Dick Gordon and the committee na doon ilagay. In fact, ayaw nila eh. Yung mga kinulong doon, gusto nga dito. In this case, it is the witness, Assistant DE, saying, wag niyo akong dalhin doon, tapos siya yung nasunod. So the issue here is not only the physical and the legal custody. The issue also is the integrity of the Senate, the perception that if we don't have him here, de lahat na lang ng witnesses sasabihin
wag tayo doon. Eh paano kung wala rin silang tiwala sa PNP? Wag sa PNP, lilipat natin sa NBI. The peculiarity of this case is that it wasn't the House nor the Senate nor the PNP nor the intelligence community making the request. It was the witness. I beg to disagree. It was Speaker Martin Romualdez who was asking me. Yes, I Mr. did not President. talk to the witness. I did not hear him say. It was only Speaker Mr. President, Martin. it was live in the hearing. Bago siya magsalita, sinabi niya, pwede ba, mga congressman, wag niyo akong ibabalik sa Senate dahil may mga, hindi ako safe, may mga senador doon. Ang sabi ng congressman, magsalita ka muna. Meaning condition pa nila, magsalita ka, saka na. That's why I think, in fairness to the Speaker, no? I don't think this is his personal I don't think he wishes. was also present. Yeah, In much the same way as I did not hear that. Let me clarify particular- that, Mr. President. I Yes. don't think it's his personal request. I think he was conveying it as Speaker to this chamber in the same manner na pag may request kami sa House, either the Majority Leader or the Senate President will request it. But hindi naman po alam ng tao na ang request ay formal eh. And again, hindi ko na question yung kagabi. But all over the news and live, yun po ang lumalabas. Yung witness ang nagdidikta na wag niyo ako ibalik sa Senate. Ano ba experience niya dito? Ano ba ang ginawa natin sa kanya? Di ba? Wag siyang ibalik sa Senate for detention. Pero Yes. we will never allow that he not be brought here back. Agree, when agree, he Mr. needed. President, As a but matter of fact, if you move for for him to be returned here, we will return here right away. Agree, Mr. President. Ang problema kasi, he gives the impression na pag dito, mapre-pressure or may kakausap sa kanya eh. Yun yung impression ngayon eh. Which I think is unfair to all of us. I'd love for him to name senators here para ma-confront natin na siya. But anyway, Mr. President, Yes, I think we okay. vented I don't know the pleasure of my colleagues. No, may I yield to Okay. Senator So Marcoleta? just to ventilate more on what the minority leader was saying, let me just place on record so that the public will know. You know, we have Section 6C of the rules of the Blue Ribbon Committee. It's very clear. It says a witness cited in contempt may be ordered to be detained in such place as may be designated by the committee alone or with the concurrence of the Senate President. Or either. Just on the rules. We've done this already in the past, and we have not deviated from the rules. But if our good colleagues would like to discuss this further, maybe in a caucus, after the speeches, we could have a caucus and discuss, Mr. President, if we want him back here, or we would keep him in the PNP Custodial Center. Yes, so that we can continue with the debates. We'll continue with that. But before I recognize Senator De La Rosa or Senator Marcoleta, again, for the concern of the minority leader, the People's or the Independent Commission that is being created, we leave it up to the executive. That's their problem. But in the Senate, I have filed since August 16 the Independent People's Commission. Perhaps your concern can be addressed in our own bill. I hope very soon we will be conducting a hearing of the matter. Yeah, both, Mr. President, because if you remember, during the time of Ferdinand Marcos Sr., there were independent commissions. And the opposition, and we are the new opposition here, Yes. advocated that. But I am studying your bill, and I thank you for filing it, Mr. We President. can include that. We can include that. And this bill will be a lot better than the executive order because the executive order can be shut down by the Supreme Court. But especially Section 4 of the proposed executive order. But in Section 4 of the Independent People's Commission, we are practically addressing that already right there in the bill. All right. Thank you. Senator, are you giving way? Senator you, Mr. Marcoleta is President. recognized. May I have the permission, Mr. President, to read your letter addressed to the House Infrastructure Committee dated September 8, 2025. This is to formally approve your request for Mr. Bryce Hernandez to attend your hearing tomorrow, September 9, 2025, 9 a.m. at the People's Center House of Representatives. We expect that he be returned safely immediately after the said hearing to the Senate. So this is very categorical, Mr. President. Their request that he be called for hearing in the House of Representatives was conditioned upon his safely return to the Senate. There is no need for a motion, Mr. President. I was still the chairman of Blue Ribbon Committee at the time, and it was very clear that we committed him to the custody of our Sergeant-at-Arms. Not in Quezon City, not anybody else. And so, as already
asked by Senator Alan, we're not supposed to change the rule. I move, Mr. President, that he be back immediately to the custody of the Senate, not only because this is the condition that you gave them, but more importantly, in order to erase the perception that if he is here in the Senate, he is not safe. I will reject the idea that if he returns in the Senate, manganganib ang buhay niya. It is as if that we're giving credence to his statement, which I believe is not true, Mr. President. Mr. President. Majority Leader. Yes, Mr. President, with due respect to our colleague, Senator Marcoleta, there was an intervention. Actually, he was supposed to come back to the Senate, but the Speaker of the House had intervened and asked if he can be kept in the House, which you did not agree. And you said that we will put him in the PNP Custodial Center under the custody still of OSA and the Senate. Legal custody of the Yes. Senate. So, still. when he wrote the letter, Your Honor, wala pang intervention. So walang kasalanan dyan si Senate President. He was going to bring him in, but we are not bending any rule. But the Because the Senate request- President already has said the rule. Mr. which President, allows the us- request of the Speaker of the House of Representatives is inconsequential here. Legal or otherwise, the custody must be here. They are only asking us to lend him to their committee. The legal custody is still acquired by the Senate. And then, the committee was the one who ordered him to be legally detained in the custody of the Senate. The committee was the one who did that, not the Speaker of the House of Representatives. He could request that. But we are sorry to deny that Maybe, because Mr. the legal President, custody, Mr. President, yeah. legal or physical, is still with the Senate. Mr. President, I think the points raised by Senator Marcoleta are valid. I think at the time, the witness had no fear of his life, but now he has fear of his life. We will guarantee that he's safe, even if he's in the Senate. No, that's why we're guaranteeing his safety if he's here in the Senate. But let's also be transparent, Your Honor, because I think the question there is, kung meron bang mag-influensya pa sa kanya. That Diba? was the point of the Later on. minority leader. Correct. There might be a perception that if he's here, he might be influenced by someone. That is also Correct, Mr. President. the minority leader made mention of that. And that's why I believe the Senate President made that decision to keep him in a neutral area, which is the PNP Custodial Center. But then again, Mr. President, we're a deliberative body. If the body would wish him back here to the Senate, then we can discuss it further. Mr. President, just a quick intervention. Go ahead, Senator Lacson. I would like to echo the earlier manifestation of the majority leader. Yung letter po ng ating Senate President was valid before the intervening event occurred. So we cannot invoke the letter of the Senate President kasi wala pa yung intervening event na mayroong request from the Speaker of the House. And the Senate President, using his own wisdom, granted the request, but we have not given the legal custody of Bryce Hernandez to the House. We still maintain or retain the legal custody over his person. And as I mentioned earlier, kung kailangan siya ng House, they will have to seek permission from the Senate President. Again, yes, they are not in Thank you, custody. Mr. President. Yes, Senator Mr. De La Rosa, President. yes, go ahead. Thank you, Mr. President. Mr. President, You know, Let Senator De La Rosa speak first. Go ahead. we have a very sad experience, Mr. President. Because if the reason why the Speaker requested for Bryce Hernandez to be detained not in the Senate, because for fear of being influenced by anybody or any member of the Senate, alam mo, Mr. President, Colonel Grijaldo nag-testify dito sa ating committee about the wrongdoings of the members of the Quadcom. Nagsumbong siya dito, Mr. President. And after he read his statement, sabi niya sa amin, Sir, can I be protected by the Senate? Dahil alam kong pinag-initan ako ngayon ng House. So, I share the information to the committee and even to the leadership of the Senate. But the following day, or the days after, he was required to appear before the Quadcom and he was cited in contempt. Nang siya ay na-contempt, kinulong siya doon. At nang kinulong siya doon, look, what happened? Binubombard siya doon, pinupuntahan siya doon at sinasabihan na huwag yung gusto namin na mangyari, gawin mo na para makalabas ka na dito sa kulungan. Hindi nag-give in si Colonel Grijaldo, kinulong siya hanggang natapos ang 19th Congress. So, Mr. President, sila ay takot sa kanilang ginagawa mismo. Hindi po yan gawain ng Senado na mag-impluensya ng resource person. Never pa nangyari yan na mayroong pumunta doon sa baba, tinakot yung nakakulong, cited in contempt na resource person.
Gawain nila yan sa House of Representatives. Ginawa nila kay Colonel Geraldo. Kaya huwag tayong basta-basta bumigay sa kanila dahil we should be independent from them, Mr. President. Hindi natin sila dapat sundin kung anong kagustuhan nila. We have to stand on our own. Thank you, Mr. President. Mr. President, Yes, Senator Marcoleta. noong pong September 8, 2025, ako pa rin po ang chairman ng Blue Ribbon Committee. Ang Blue Ribbon Committee po ang nag-approve ng legal and physical custody nung ma-cite in contempt si Bryce Hernandez. Nung makiusap po ang Speaker ng House of Representatives sa inyo, di po ba dapat nakonsulta naman ang chairman ng Blue Ribbon Committee? Dahil kami po, ginawa namin yon through the collective wisdom of the committee. Hindi po namin gawa-gawa yon. Kaya lang namin siya sinite in contempt sapagkat halos ipamukha na namin sa kanya ang mga datos. Ibinigay ko na sa kanya ang lahat ng ipinanalo at ipinatalo niya sa kasino. Pati yung ginagamit niyang dalawang ID na galing sa LTO, ayaw pa niyang aminin. Ganun po yung nangyari. Gusto lamang namin siyang turuan ng leksyon para sa ganun kahit papano baka maisip niya na dapat sana mapahiya na siya sa sarili niya kung meron pa siyang kahihiyan. Dapat naman sana nung siya'y mag-request ngayon sa House of Representatives, hindi po sa kanya dapat manggaling ang request kung saan siya magko-custody. Ang custody po yung natapos na. Nagsalita na po ang Blue Ribbon Committee. Bakit po hindi man lang nakonsulta ang Blue Ribbon Committee? Bakit kailangan po ang House of Representatives Speaker ang mananaig sa kanyang request? Kalabisan na po ba ang Blue Ribbon Committee noong araw na yon, Mr. President? May I be clarified on what date that transpired? Yesterday or September 8 po. Monday? Yes, Mr. President. Majority Leader. Monday was the hearing here in the Senate. Monday he was cited in contempt. But Yeah. the hearing in the House was on Tuesday, September 9. Yes, And Tuesday. nasa- So in the evening, Opo. when yesterday, no. So in the evening, when the speaker called me, Senator Marcoleta was no longer chairman of the Blue Ribbon. No more because we had already elected It was Senator already Senator Lacson. Lacson. Yes. Ibig ba sabihin po, Mr. President, nawawala ng visa yung ginawa namin? Hindi. He's Ganun po pala. He's still in legal custody. Dapat po, Therefore, igagalang po kung ano yung aming iniwan. yes, Doon tayo magsisimula. Ang iniwan ninyo, cite in contempt. Hindi And po. legal Nasa custody legal of the custody Senate. na po ng He was ng still House. under the legal ng custody of ng the Senate. Mr. President, may I ask for a minute suspension. Session suspended. Status of the witness, Bryce Hernandez. Hernandez, Mr. President. So I think in consensus, would you like to make the motion, Mr. President, on where to? Yes, Mr. President. Therefore, yes. Can we recognize Senator? Senator Jinggoy Can I just make a Estrada is motion, recognized. Mr. President, Majority Leader? I move that we commit Bryce Erickson Hernandez to the Pasay City Jail, Mr. President. Hindi pa sapat ang pagsisinungaling niya para pagtakpan at maisalba niya ang kanyang sarili. So while he was in detention here at the Senate, sabi niya, nakapag-isip po ako at nagdesisyon na maglabas ng ilang nalalaman ko sa flood control project. Tama po, sabi niya, tama po si Senator Lacson na mga engineers ng DPWH ay tila naging legman o bagman na lang. Kung tatanungin niyo po ako kung sino o kanino kami naging bagman, sasagutin ko na po ngayon. Nakapag-isip? May naniniwala ba dito samantalong ayon nga sa impormasyon ni Senator Lacson, habang naghihiring ang Blue Ribbon noong September 1, nasa kasino siya at nagsusugal. And then, lo and behold, during the TRICOM hearing, he then proceeded to take off from that remark jokingly addressed to me by Senator Marcoleta when Mr. Diskaya said that there were no senators involved. Ang sabi ni Senator Marcoleta, safe ka na. Mr. Hernandez said, sabi ni Senator Marcoleta kahapon, ligtas ka na. Hindi po ito totoo. Si Senator Jinggoy Estrada, Senator Joel Villanueva, Yusek Robert Bernardo at D.E. Alcantara. Si Sen Jinggoy po ay nagbaba ng 355 million ngayon 2025 sa mga ilang project sa Bulacan at ang sabi po ng boss ko dito ay 30% ang commitment dito. Mr. President, this is a blatant lie. Isang malaking kasinungalingan.
I wish I did not have to borrow your time in this privileged hour to demonstrate how crooked my accuser is. I know most of you have probably witnessed the proceedings in the investigations conducted by both houses of Congress, where he has so far appeared. But I beg your indulgence in defense of my name, which Mr. Hernandez conveniently dragged to take the heat off him and his cable. A desperate attempt to divert attention away from the real issue, his own involvement in ghost projects and questionable dealings. Batay sa aking mga nakalap na sinumpaang salaysay ng ilan sa mga kawani ng DPWH at mga kasamahan ni Mr. Hernandez, malinaw na sangkot siya sa mga ghost projects sa Bulacan. Pinatotohanan nito ng hindi lamang isa, kundi 3 opisyal na nagsabing siya at si RJ Dumasig, Project Engineer 1 ng Bulacan, 1st District Engineering Office, ay kapwa kasangkot sa mga proyektong ito. Pinatotohanan din ito ni na John Michael Ramos, dating OIC ng Construction Section ng Bulacan 1st District Engineering Office, Ernesto Galang, Hepe ng Planning and Design Section ng parehong distrito, at Norberto De Leon Santos, Hepe ng Quality Assurance Section. Lahat sila ay nagbigay ng sinumpaan salaysay na nagdidiin kay Bryce Erickson Hernandez. Ang dalawang ito ay kabilang sa tiniguruan ni Senator Lacson na BGC Boys o Bulacan Group of Contractors, mga suki sa kasino. Si Bryce, also known as Marvin Santos de Guzman, ay nakapaglustay na abot ng 435 million at nakapag-launder ng perang humigit sa 1 bilyong piso. Samantalang si RJ alias Sandro Bernardo Park ay umabot naman sa 16.9 million ang natalo sa kasino. Ginoong Pangulo, malinaw ang paglalahad ng ating kasamang senador na ang kanilang mga gawain ay nagpapahiwatig na sila'y sangkot sa paglilinis o paglalaba ng mga nakulimbat nilang pondo ng bayan. Sa aking pagtatanong nitong nakarang Lunes sa pagdinig ng Blue Ribbon Committee sa General Manager ng Sims Construction Trading na si Ginang Sally Santos, inamin niya na naghatid siya ng kabuang 1 bilyong piso mula taong 2022 hanggang taong 2025 sa DPWH at iniabot yon kay Mr. Bryce Hernandez. Ayon pa kay Ginang Santos, ang halaga ng pera na kanyang dinadala na minsan ay nakalagay sa mga kahon ng noodles ay depende sa proyekto at minsan ay umabot ng 245 million pesos sa isang hatid. Kapal ng mukha mo. Sinabi rin ni Ginang Santos na si Mr. Hernandez at DPWH Engineer JP Mendoza, Chief ng DPWH Bulacan's Construction Division, ay ginagamit ang lisensya ng Sims Construction para sa mga proyekto nila. Si Mr. Mendoza, na may alias na PJ Castro Asuncion, na pinangalanan din ni Senate President Pro Tem Lacson, na kabilang sa BGC Boys, ay may kabuang 418 million na nilustay sa iba't ibang kasino at nakapag-launder ng perang mahigit 280 million pesos. Kung nakakapagpatalo ng 10 milyon si Mr. Hernandez sa kasino, hindi na rin siguro nakapagtataka kung bakit hindi siya nalalayo sa mga diskaya pagdating sa paramihan ng koleksyon ng mga sasakyan. Nauna nang inamin ni Mr. Hernandez na siya at ang kanyang asawa na isang dating rank and file employee ng GSIS ay nagmamayari na mga mamahalang sasakyan gaya ng Dodge Challenger, Toyota Supra at Lamborghini Urus Performante. Hindi ito karaniwang pag-aari ng isang empleyado ng gobyerno. At hindi pa dito nagtatapos ang listahan, Ginoong Pangulo. Nandun sa kanyang garahe, isang Ford Everest, Ford Territory, Toyota Corolla Cross, Suzuki Jimny,
Mitsubishi Pajero, Honda Civic Type R Turbo, and add to this his collection of high-end motorcycles, BMW R1250 GS, Yamaha T-Max, BMW C400 GT, Ducati X Diavel Nera, Honda Goldwing, Ducati Street Fighter, BMW R1300 GS, Vespa scooter, at yung kanyang asawa, meron 2 Toyota Hilux, 1 Toyota Fortuner, Kia Carnival, BMD X3, Toyota Land Cruiser, Vespa Primavera, Honda, BMW. Mga kaibigan, Ginoong Pangulo, Bryce Hernandez claims these vehicles are part of a buy and sell business run by his sibling. But why are all these vehicles registered under their names? Bakit nakarehistro ang kanilang mga sasakyan sa kanilang mga pangalan kung sinasabi niya buy and sell business itong mga ginagawa nila? Gago. Magkano ba ang sahod ni Hernandez? Sapat ba ang kanyang kita o ng kanyang asawa para magkaroon ng ganitong karangyaan? Mr. President, ginagamit bilang umano'y ebidensya laban sa akin ang mga larawang kuha sa iba't ibang okasyon gaya ng birthday party. Makailang beses ko man na nakaduupang palad si DE, District Engineer Henry Alcantara, kaya ko humarap sa kahit sino at sabihin na hindi ko siya personal na kilala. Mismo ang Pangulong Marcos na nga nagsabi na mga larawan natin ng mga opisyal o public figures ay hindi sapat na batayan para patunayan at masabing talagang kilalang-kilala natin ang mga nakakasalamuha natin. To quote President Marcos, alaman naman ninyo, ini-name drop lahat. Magpapakuha lang ng picture tapos sasabihin, o tingnan mo, malapit kami. Sa isang araw, 1,000 yung nagpapapicture sa akin eh. So lahat ng 1,000 na yan, malapit na ba sa akin? People have to be more careful at huwag sila masyadong gullible. Yan po ang sinabi ng ating mahal na Pangulo. Tungkol naman sinasabi niya, hinggil sa isang nagngangalang Beng Ramos na nagpakilala daw ng miyembro ng aking staff sa Senado. Malinaw na ipinakita niyang text exchanges sa kanyang cellphone na nangyari ang kanilang pag-uusap tungkol umano sa isang pagdideliver ng pera noong December 22, 2022. Mr. President, 6 na buwan pa lang ako mula nung mahalal muli sa Senado. Wala akong kinalaman or anuman partisipasyon sa budget deliberations para sa 2022 budget. Mag-iimbento ka lang, sablay pa. Mr. President, there is no one among my staff named Beng Ramos. Wala akong staff o consultant na Beng Ramos. No such person has ever been employed, much less authorized to use my name or act on my behalf. Mr. President, let me just share that even before the resumption of the third hearing of the Blue Ribbon Committee last Monday, I already received warnings from various quarters. I was told that if I continue to actively participate in the investigation on ghost flood control projects, I will become an easy target. An easy target, they say, because of accusations hurled against me in the past relating to the PDAF issue. Mr. President, I told these people, warning me, and as I have stated at the start of the Senate investigation into these public works anomalies, hinarap ko po sa hukuman lahat ng kasong inihain laban sa akin. Hindi lang ako sumuko ng kusa nung ako'y pinaratangan at ikinulong. Ako po'y nakipaglaban ng patas sa proseso ng batas at hustisya at naghintay ng matagal na panahon sa pagdating ng hatol sa mga kasong ito. Hindi po ako nawala. Hindi po ako nagtago. Hindi po ako tumakas o nagbintang ng mga taong walang kinalaman sa mga akusasyon laban sa akin. At great cost to my family, my freedom, and my political career, I have acquitted myself of the grave charge of plunder before the bar of justice
and the legal system we are all sworn to uphold. Should that sad and dark chapter of my life be a reason for me now to do nothing, say nothing, and just keep quiet when my job as an elected senator of this country calls on me to take a stand and expose these people? No, Mr. President, I cannot and will not shirk from my sworn duty to ferret out the truth. I will not be silenced when I know I can contribute something to the task at hand. I will continue to do my best to be worthy of the support that I was generously given by the people who elected me back to this Senate. Tama nga nagbigay ng babala sa akin. I am an easy target. Kaya isang araw pagkatapos ko sabihin na dapat i-contempt ang sinungaling na si Bryce Hernandez, tumakbo siya sa sa mababang kapulungan para ilako ang isang kwento na sa tingin niya ay madaling paniwalaan. Hindi lang yun. Paulit-ulit niyang sinasabi ang akala niya safe siya. Walang galang na. Halatang galing pa sa isang script na binabasa. Marami sa akin ang nagsasabi, huwag kong patulan ang isang tao na sa sobrang kapal na muka, nakuha pang magkasino habang iniimbestigahan ang mga krimen niya dito sa Senado. Mr. President, kung nakuha kong humarap sa kaso at tanggapin ang kaparusahan ng isang krimen kung saan ako'y napawalang sala, lalong kayang-kaya kong harapin ang isang Bryce Hernandez na lantarang sinungaling at magnanakaw. Ang sabi nga ni Senator Marcoleta, safe ka na. With due respect to our colleague, hindi po, Senator Marcoleta. Hindi ikaw, hindi ako, at lalong hindi safe ang taong bayan. Hanggang may mga Bryce Hernandez na engineer ng kasinungalingan at pandarambong ay hindi tayo safe. Hanggang may mga ghost projects sa DPWH at iba pang ahensya ng gobyerno, hindi safe ang pera ng bawat Pilipino na nagbabayad ng buwis. Isipin na lang ninyo, takot na takot ang mga kababayan natin basta BAR na ang kaharap habang may mga walang konsensyang tao na isinusugal lamang sa kasino ang pera ng pinaghirapan at binuno nilang ibayad. Hanggang may mga tao na nagbabayad, nananakot at ngayon ay pilit na nililis ang kwento, ay hindi tayo safe. Mr. President, my dear colleagues, if my opponents think that they can weaponize me, that they can weaponize my past to stop me from investigating, nagkakamali sila. At yun na nga mga kababayan, ano na ang masasabi mo? Kung mayroon kayong hinaing at komento patungkol sa balitang ito, please comment down below. Pag-uusapan natin yan sa comment section. At kung nagustuhan nyo ang video, ay huwag kalimutang mag-like at i-share na din para mas marami pang makaalam at umabot ito sa marami sa ating mga kababayan. Maraming salamat po. Mabuti pa ang sardinas, may label. Eh tayo, wala. Oo nga pala. Nay, ito na yung bayad ko sa isa, ano? O, kunin mo yung isa. Isa muna, iyan, no? Tapos, isa pa, di ba? 4 dapat na sardinas, eh. O, yan. 3 na. Pang-4 na sardinas. Okay na.